Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang buhay ng laging nag-iisang naiiwan sa bahay. At syempre kapag nag-iisa, nagagawa natin lahat ang gusto nating gawin. Yun bang walang nagpapasaway? Yung walang kukontra sa mga gusto mong gawin? Yun bang marirefresh ang utak dahil tahimik lang, walang ibang ingay? Alam niyo mga nanay, gustong gusto ko ang ganito. Nakakapag-isip kasi ako ng tama. At kapag ganitong nag-iisa ako, itong speaker na lang ang libangan natin. Tulad ngayon, binuksan ko na naman ang speaker para makinig ng drama. Sobrang nakaka-addict na kasi ang drama ni Manong Bianong. Pero kapag si tatay ang nandito, music naman ang maririnig mo. Leos Dion! Programa ang pangapulay-rayang dagiti pagdeng Kahit ano ang ginagawa ko pag nasa bahay, pakikinig ng Laughing Leos Bianong talaga ang aking libangan. Pero kapag napalayo ako ng bahay at si tatay ang narito, asahan mong wala ka ng maririnig na drama dahil hindi siya mahilig mga nanay. Pero kapag siya naman ang lalabas, papalitan ko naman ng Laughing Leos Bianong ang kanyang isinaksak na music. Pagkatapos ko namang mag-almusal, nasikaso ko na nga ang pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan. Maaga pala akong nagpakain ng baboy kanina. Pagkaalis ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan, iyon na ang aking ginawa para free na ang tubig mga nanay. Minadali ko na ang paghuhugas at pagliligpit dito dahil marami pa akong naghihintay na gawain. Napakarami kong iniisip na gustong gawin. Pero depende naman yan sa powers natin kung kaya nating gawin lahat. Kaya bahala na si Batman kung ano ang kaya nating tapusin ngayon. Ganito ang lagi kong ginagawa kapag nag-iisa. Ine-enjoy ko lang ang mga gawain hanggang sa matapos. Maniwala kayo sa hindi mga nanay. Ang mga trabaho ay magaan lang. Basta ine-enjoy mo ito. Pero kung napipilitan ka sa paggawa, parang napakahirap gawin. Kaya kailangan nakakondisyon ang katawan bago ang trabaho ay ating simulan. Dahil wala nang laman ang bigasan natin, isasalin na natin ang nasa sako. Hindi pa kasi tayo makapakiskis ngayon dahil lagi pa rin umuulan. Kailangan kasing ibilad muna ang palay bago ipakiskis. Kaya eto, nagpabili muna ako kay Bal kahapon. Nakita ko kasi wala nang laman ang bigasan natin. Naalala ko na naman tuloy ang hirap natin noon dahil lahat na yata ng kapitbahay mautangan natin ng isasaing. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, mahirap pa din naman ang buhay. Pero mas madali nang gawan ng paraan ng mga bagay-bagay na hindi umuutang. Napakabait kasi talaga ng Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan sa ating mga pangangailangan. Pagkatapos ko mga pagligpit dito sa kusina, naalala ko naman ang mga kalabaw at kambing natin. Maaga kasing umalis ang mag-ama kanina, kaya tayo muna ang gagawa neto. Pati ang mga kambing natin, binigyan ko rin ng damo. Hindi pala naubos ng lalaking kambing ang ibinigay naming damo kahapon. Kaya kinuha ko ito at ibinigay sa kalabaw. Pagkatapos umuwi na ako ng bahay, may iniisip kasi akong gawin. At minadali ko na nga ang pag-uwi para makapaghanda. Tara mga nanay, samahan niyo ko sa pagsisibak ng kahoy. Wala na naman kasing kahoy sa ilalim ng lutuan natin. Napakatigas naman talaga ang mulabe. Nahirapan talaga ako sa pagpuputol dito dahil sa iisang sanga. Natagalan talaga ako sa pagputol mga nanay.
Sa wakas nga ay tapos ko na ang pagpuputol. Tama na muna itong nasibak natin ngayon. Magluluto kasi tayo ng pagkain ng baboy. Masasabi kong legit talaga ang sciatica exercise mga nanay. Hindi pa naman totally nawawala ang sakit sa balakang natin. At least magaan na at nakakakilos na tayo ng maayos. Tara mga nanay, samahan niyo muna ako sa aking mga iba pang mga gawain. Natapusin yung panoorin ng aking video ngayon. At pasensya na kung mahaba ang mga ilang parte na walang voice over. Nauubusan talaga ako ng sasabihin mga nanay. Kapag nagkwento naman ako ng hindi relate sa video, dami namang namumuna. Pagkatapos ko namang maiayos ang mga kahoy sa ilalim ng kalan, magtatagal lang naman ako ng salang para pamparikit. Kamuntikan pa ang paa natin sa gulok na nahulog. Matikas din kasing tagain ang salang. Inayos ko lang saglit ang paglulutuan ko mamaya. Bigla ko kasing naalala ang mga kambing habang inaayos ang mga kahoy. Kailangan pala natin silang isuga dahil labos na ang kanilang damo at wala na tayong ibibigay. Kaya eto, kinuha ko muna sila mga nanay. Baka bukas magdadamo na naman tayo ng pagkain nila. Pero sa ngayon, pagtsatsagaan na lang muna nila ang damo rito sa likod. Ang importante, makakain sila. Inasikaso ko na agad ang lulutuin kong pagkain ng baboy. Ito pala yung stocks nating buto ng sitaw mga nanay. Mula kasi nung inilagay natin dito sa sako, hindi ko na naasikaso. Nung nakaraang araw, naglinis ako sa bodega. Saka ko na lang napansin, sira na pala mga nanay. Daming bukbok, dumagdag pa ang mga langgam. Sayang, napakadami pa naman. Kung sana, ibinenta ko na lang noon. Sa bagay, hindi naman masasayang dahil may pakinabang pa din. Lulutuin ko na lang para sa mga baboy. Okay kayang ipakain sa baboy ang buto ng sitaw mga nanay? May nakaka-relate po ba sa inyo? Yung nasiraan ng mga stocks na buto? Ito ang maganda kung may stocks tayong salang. Papabilis ang pagpapaapoy natin. Huwag yun na lang pansinin ang kaserolang nakabitin sa taas ng ulo ko. Hindi pa rin nawawala talaga ang nakaugalian natin dati na kapag may tirang ulam, isinasabit para hindi lang gamin. Medyo ramdam ko na ang pagod dyan mga nanay. Paano kasi hindi pa tayo tumitigil mula kaninang umaga. Magsimula pa tayo kaninang alas 4:30 ng madaling araw. At ngayon magluluto na naman tayo. Sakto naman ang pagdating ng mag-ama.
Sinta ng timing ng pagdating nila dahil bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Agad namang inasikaso ni tatay ang talbos ng patula at habang naghihimay, inilabas ko naman ang isda para palambutin. Grabe ang lakas ng ulan mga nanay. Parang sarap matulog kapag ganitong umuulan. Sumilip naman ako sa labas. Dami na namang tubig doon sa pagkataniman sana natin ng gulay. Awa na pag magaon di pagmulan tinatong. Ito palang yung sahog natin sa gulay ni tatay. Cooking is done, kaya inilagay ko na sa mesa ang mga pagkain. Kanya-kanyang sandok na. Paarabayan mga nanay, hanggang dito na naman tayo. Maraming salamat na naman sa mga nanood at sa mga manonood pa. Bye everyone, God bless us all.